Nakabili na nga pala kami ng pawid dahil ready nang lagyan ng bubong yung payag natin. At binisita ko na din yung biik na binili ko para sa nalalapit na fiesta dito sa amin at eto nga ay katas pareho ng pagbablog. Kung sa NCR mga mare may mga lugar na nagsuspindi ng klase dahil napakainit, dito naman sa probinsya ng Samar napakaulan. Kaya naman ang kinuha ni Mr. itong pawid na binili namin doon sa Salhag, basang-basa talaga siya pagkarating. 200 peraso nga pala itong pawid na binili namin mga mare, pero meron pa kaming kukunin doon 100 pieces. Tanaw na tanaw ko dito yung payag kahit makulimlim simula dito sa bahay ng kapatid ni Papa. Pagkatapos nga pala namin mag-almusal sa bahay, dumiretso na kami dito sa bahay ng kapatid ni Papa para naman dalhin itong mga pawid doon sa payag. Dahil nasa dagat yung gagawing payag mga mare, kaya gumamit ulit kami ng baluto para madala doon itong mga pawid. Pero hindi kasya sa isang dalahan lang, kaya naman babalikan na lang yung iba. Dahil kailangan nga din pala ng kawayan, kaya bumili din kami ng 10 perasong kawayan mga mare. Eto nga pala yung ilalagay din sa bubong para pagkakapitan ng pawid. Habang nagkakarga si Mr. tsaka si Manoy Domingo ng pawid doon sa baluto, si Papa naman naghati ng kawayan tapos kinikinis niya. Pero biglang umulan ng malakas kaya sumilong muna si Papa dahil wala siyang kapote. Si Mr. muna yung nagkinis ng kawayan. Dahil nandito naman din ako sa bahay ng kapatid ni Papa, pumasyal na nga pala ako dito sa tangkal ni Uncle. Tangkal nga pala yung tawag sa kulungan ng baboy dito sa amin sa Samar. Meron nga pala sila dito inaalaga ang 4 na baboy. Meron ding 2 inahin. Tapos yung isang inahin dito merong mga baby. Meron nga pala ako ditong 2 biik na binayaran ko kaagad kay Uncle nung sumahod ako sa Facebook. Isa talaga to sa pinaglaanan ko dahil kailangan namin mag-alaga ng baboy dahil nalalapit na yung fiesta dito sa amin. Pero dahil hindi pa sakto sa buwan, kaya naman hindi pa binibigay sa amin ni Uncle itong biik na to dahil kailangan niya pang dumedi sa nanay niya. Shoutout nga pala sa Isla Maravilla Lavisares, pa shoutout ni Raymond Lavasbas Imata. Nauna nga palang dumating dito si Papa tsaka si Manoy Domingo, sumunod na nga lang pala kami. Pagkarating nga namin dito, eto nakapaghaliit na nga sila o nakapaglagay na nga ng mga pawid sa bubong. Dahil nandito nga to nakatayo sa dagat, umuulan at mahangin kaya mas malamig dito. Busi ginamon ni Dasuki. Tapos Tata, ikaw mahal sa nag-ina-apply. Etong payag na tinatayo namin mga mare, dito nga lang pala to nakatayo sa harap ng baryo namin at katabi niya lang yung bunuan namin. At nakatayo nga pala to sa tabi ng medyo malalim na part ng dagat. Sa pagpunta-punta namin dito ni Mr. sa payag mga mare, hanggang baba lang talaga kami, hanggang baluto lang dahil hindi pa kami pwedeng umakyat. Saka na daw kapag nalagyan na to ng sahig. Iniwan nga pala muna namin ulit yung dalawa, pupunta muna kami dito sa bunuan ni Mr. Titignan namin kung merong lamang isda itong bunuan namin. Pwede yun mamakulod. Pero lumabas din kami dahil pa isa-isa lang yung isda na nakita ni Mr. Kaya di na lang muna niya kinuha. Ano-ano kagamping nga di mo tre. Bunong gakahe mo. Ano naman? Napewara ka kagata. Oo na ko, nakagata ko. May binong gakahe mo tapos tuna makamot. Wala mang kagat. Pagsinip ko gagawa ko ng tulok-tok. Tuk-tuk agad. Dahil pinuntahan ni Mr. itong bunuan namin kagabi mga mare, meron siyang mga nakuhang isda at nakapag-almusal at nakapag-ulam kami sa pananghalian. Pero yun nga, kwento niya may walo-walo nga daw at sumalubong kaagad sa mukha niya, pero buti na lang daw at hindi siya nakagat. Yun yung isa sa iniiwasan na ahas dito sa dagat dahil napaka-venomous ng walo-walo.